Ang pagpapatuloy. Habang nagkakagulo ang buong kapaligiran sa pagpuksa sa mga kakaibang nilalang na bigla na lamang lumitaw. Si Dokja naman ay nagbubunyi dahil sa mga kakaibang kakayanan na bigla na lamang nagpapamalas. Na sinasabing hindi lamang kakaiba dahil ang una ay ang kakayanan ng mahiram ang kakayanan ng iba na tinatawag na bookmark. Tapos ngayon naman ang kakayanan ng harangan ng SS grade skill na The Eye of the Sage. Habang nagbubunyi pa nga dito ang ating bida ay biglang napukaw ang kanyang ulirat nang makita nito ang napakasamang titig sa kanya ni Jung-hyuk na base sa itsura ay may idea na ang ating bida kung ano ang pwedeng maisip nito. At ayun na nga sa pagkabasa ni Dokja sa sinasabi ni Jung-hyuk ay sinasabi nito na kailangan daw siyang patayin nito dito at ngayon din mismo. Kaya't sinabi agad ni Dokja dito na, sandali, at sinabi sa isip na kailangan daw niya na baguhin ang kanyang plano dahil hindi na ito basta-basta maniniwala sa kanya matapos ang nangyari. At sinabi na nga ng ating bida dito na kailangan daw nito ng mapagkakatiwalaang kakampi dahil hindi nito kayang maklear ang scenario 46 nang siya lamang at alam daw niya iyon. Nagtaka naman doon si Jung-hyuk sa sinabi ni Dokja kaya nagtanong din ito kung paano daw niya iyon nalaman. Regressor din daw ba ito? Ngayon daw ay hindi importante kung sino siya dahil ang mahalaga ay kapakipakinabang siya sa kanya ang sagot ni Dokja. Sa isip ni Jung-hyuk ay naniniwala siya dito dahil kung gayon ay dapat kilala niya ito at pinaghinalaan na nga si Dokja na siya ay ang naiisip nitong maging. Habang nag-iisip si Jung-hyuk ay bigla na lang sinabi ni Dokja na alam daw nito ang future na hindi alam nito. At para makasiguro gumamit si Jung-hyuk ng skill na lie detection. Sa pamamagitan ng pagtitig sa target ay sinabi ng system ni Jung-hyuk na si Dokja daw ay nagsasabi ng katotohanan. Nagulat nga doon sa naging resulta itong si Jung-hyuk at nasabing. Hindi daw iyon maaari na merong isa pang prophet maliban kay Anna Croft ng Korea. At pinaliwanag na nga kung ano ang prophet. Ito ay ang nag-iisang attribute sa TWSA na pinahihintulutan ng user na makita ang future at ang nag-iisang attribute na nakakapigil sa detection skills. Pagkatapos noon ay tinanong na ni Jung-hyuk kung nakakagamit nga ito ng future sight. Sumang-ayon naman si Dokja. E di alam mo na pupunta ako dito. Sumang-ayon na naman ulit doon si Dokja. Jung-hyuk, alam ko na meron kang special power. Alam mo din kung ano ang mangyayari sa future pero alam mo din na ang kaalaman mo sa future ay hindi kompleto. Sa isip ni Dokja, ang mga regressor daw ay alam ang future dahil nauulit nila ang kanilang buhay ng ilang beses. Pero ang kanilang future ay mag-iiba kapag iniba nila ang kasalukuyan gamit ang alam nila sa future. Kaya ang lahat ng regressor ay maaabot lamang ang future na hindi nila alam kapag inulit nila ang ginawa nila sa nakaraan nilang Red Race. At nagmangkahi na nga dito ang ating bida na gawin siyang kakampi nitong si Jung-hyuk dahil sa pamamagitan daw nito ay matutulungan siya nitong makumplito ang kaalaman nito sa future. Sa loob-loob ng ating bida, ang sinabi daw niyang iyon ay kaakit-akit para kay Jung-hyuk para gawin siyang kakampi. Aakto daw siyang isang prophet para kay Jung-hyuk dahil siya lamang ang nag-iisang magbabasa ng storya. Sa loob-loob naman ni Jung-hyuk, kapag si Dokja daw ay totoong prophet, totoo daw na makakatulong ito kapag isinama niya siya. Hindi lang para sa scenario 46 pati na para may makatulong sa paglaban niya sa Zarathustra. Pero nagdududa ito kung pwede niya itong pagkatiwalaan. At napapaisip na nga ng malala itong si Jung-hyuk sa mangkahi sa kanya ni Dokja. Kalaunan ay nagpaalala na ang system na meron na lamang silang 50 seconds para maklear ang senaryo. Pagkalipas ng 10 segundo ay napatitig na nga ito sa mukha ng ating bida na parang gagawa ito ng napakahirap na decision. At dito nga ay sa wakas na kapag-isip na ito, sinabi nito na buo na daw ang isip niya na gawing kakampi ang ating bida. Pagkatapos noon ay inalis na nga ni Jung-hyuk sa pagkakabitin nito. At agad na nagsimulang maglakad papunta sa Oxo Station. Habang naglalakad nga sila ay hiniling ni Dokja na bitawan na siya nito ngunit hindi man lang siya pinakinggan ni Jung-hyuk bagkus ay diretso lang sila sa pagtawid sa tulay ng even numbers. Habang patawid ay napansin na naman sila ng mga humanoid demons kaya nagmarch na naman ang mga ito para puntahan sila. Sa kabilang banda naman sa Oxo Station ay nag-uusap sina Sangao at Yeon Song Lee dahil sa sobrang pag-aalala sa kasamahan ay natanong ni Sangao sa lalaki kung ano sa tingin nito ang nangyari kay Dokja. At dahil nga patapos na ang senaryo ay sinagot iyon ng lalaki na kaunting pag-aantay na lang daw at makikita na nila. Habang kasalukuyang tumitawid nga itong si Jung-hyuk ay may mukha itong napakaseryoso na parang inaantay lang nitong makatawid sila ni Dokja at ipagpapatuloy uli ang pag-torture niya dito. Nang makatawid na nga sila ay napasipol itong si Dokja dahil hindi daw ito makapaniwala na nagawa niyang makumbansi itong baliw na regressor na ito.
Pagkatapos noon ay nag-anunsyo ang system nito na dahil daw sa grabeng konsentrasyon niya ay naubos ang lakas nito, kasunod noon ang pag-deactivate ng kanyang ORV skill. Tunuloy na din sa pagkawala ng system ng ating bida. Nang makita niya ang kanyang system na nawala ay nag-alala ito ng konti para sa sarili nito. Pero nagawa na naman daw niya ang lahat na kailangan, napapayag niya maging kakampi si Jungyok at nakatawid sila sa tulay bago matapos ang oras. Habang tuloy nga sila sa paglalakad patungo sa safe zone ay bigla na lamang huminto itong regressor at sinabing may huli daw siyang katanungan sa ating bida na nagpagulantang naman dito. Kung totoo ka talagang prophet, ibig sabihin kaya mo ding malaman kung ano ang kapalaran mo diba? Ang sabi ng baliw na regressor na ito. Hindi na nga nakaimak doon ang ating bida habang kinwelyuhan na naman nga ito at kinaladkad patungo sa gilid ng tulay para doon ay ibitin na naman. Sa isip ni Dokja, may masama daw siyang pakiramdam sa kasalukuyang nangyayari sa kanya. Mula doon ay nagtanong na naman itong si Jungyokyo kay Dokja na base ba daw sa prophecy. Bibitawan ba daw siya nito o hindi? Habang may si Serpent na nag-aabang sa ibaba para kainin ang ating bida kung sakaling bitawan nga siya ni Jungyok. Tigil na nga dito ang ating bida sa baliw na regressor dahil sa kulit ng lahi nito. Habang nasa masamang kalagayan nga itong ating bida ay napapapikit na ito sa pag-iisip na tinawag na nga din niya itong may sira sa pag-iisip. Sa puntong ito, nasabi ng ating bida na mas kilala daw niya itong regressor kesa sa kahit na kanino, kung itong gago daw na ito talaga ang parehas na Jungyok na nabasa niya. Hayaan mo muna akong sabihin ko sa'yo ang ilang mga bagay, ang request ni Dokja sa regressor. Tinagot naman iyon ng ano. Una, hindi mo ako utusan. Kaya ituring mo akong parehas mo. Pang-alwa, katulad ng pakiki-cooperate ko sa'yo, kailangan mong aipan ko na makikipag-cooperate ka din sa'kin. Ang sabi ni Dokja ng buong tapang at pagmamalaki. Habang may mukhang hindi natitinag. Tinagot ni Jungyok si Dokja na maliwanag daw at tinanong kung anong sagot nito. At habang nakangiti nga na parang sinasabing challenge accepted ay nasabi ng ating bida ng puno ng determinasyon. Bumitaw ka na at nang mawala ka ng siraulo ka. At bumitaw na nga sa kwelyo ni Dokja itong si Jungyokyu. Kahit nga alam na iyon ng ating bida ay iba pa rin talaga kapag alam mo na may chance na ikaw ay matuluyan. Kaya makikita sa mukha ng ating bida ang pag-aalala sa sarili dahil nga sa dami ng mapaghuhulugan ay sa bibig pa ng Commander si Serpent. Habang kasalukuyang nahuhulog nga itong ating bida ay makikita ang nakangiting mukha ni Jungyok na parang nasiyahan sa naging duelo ng isip nilang dalawa ng ating bida. Kasabay noon ang pagsabi nito na, naniniwala daw siya sa ating bida at dagdag pang siya daw talaga ay totoong prophet na parang nang iinsulto pa. Napatulala na lang ang ating bida habang pinapakinggan ang sinasabi ng regressor sa kanya. Habang nahuhulog ay mababaka sa kanyang mukha ang asar sa tigas ng regressor. Ngunit sino ba si Dokja? Siya ang magbabasa na kilalang kilala si Jungyok higit sa sino man. Kaya sinagot din nito ng ngiti itong regressor bago tuluyang nalunok ng si Serpent at nasabi sa isip na, ang gago na iyon. At doon na po muna nagtatapos ang ating episode. Wala po muna tayong pasilip sa susunod na episode dahil baka ma-spoil na kayo sa mas nakakapanabik na susunod na episode. Shoutout sa mga lodi kong tunay, maraming salamat po sa inspirasyon na inyong binibigay sa akin, mabuhay po kayong lahat.